magbibigay sa atin ng talumpati at isingin tayo sa ating paniniwala na kailangan niyang mag-resign si Bongbong Marcos ay isa sa pinakamatapang na abogado sa ating bansa, Atty. Trixie. Si Atty. Trixie po ay nandyan na po, mga kababayan. Ayan, nandyan na po, nandyan po. Makakakit ba si Atty. Trixie dyan? May problema ako eh. Tuwing nagsasalita ako sa ganito, kinakasuhan ako. Nakakatatlo na yata. Valedictorian na yata ako dito eh. Ngayon pa man, nandun ako sa Villamor, March 11, 2025. Nandun kami sa labas ng gate. Habang tumutulong din kami pag-file ng habeas corpus kasi alam namin kukunin. Iniisip namin baka may paraan. Gayon pa man, nung kami sa labas ng gate, sa init ng araw, tuloy-tuloy hanggang hapon, pinapakita talaga namin, dumadating pa yung mga tao. Mahal si PRD. Mahal natin, pero hindi lang tayo eh. Maraming nagmamahal sa kanya. Na-spoil din niya tayo sa totoo lang. Isang dahilan kung bakit kukunti din ang nakakapunta sa rally, umigi buhay natin eh. Nung dumating siya, na-survive natin ang COVID eh. Hindi niya ba napansin? Buhay talaga dahil sa kanya, ang nagawa, mga airports, mga seaports, nagkaroon tayo ng healthcare. Andito tayo sa labas ng PGH ngayong araw na ito. Ang PGH, isa sa pinakamalaking benepisyaryo ni PRD. 100 million kada buwan. Ang utos niya, ubusin nyo yan. Hindi yung magtira kayo, hindi yung maglagay kayo sa maleta para meron kami. Walang ganun. Sabi niya, ubusin niyo yun. Para sa mga mahihirap yan. Ibang klase, naririnig ninyo, yung presidente nagsasabi, itong pera, pera ng bayan, para sa bayan, para sa tao, unahin natin yung mahihirap. So March 11, 2025, yung kaisa-isang taong nagparamdam sa atin na meron pang gobyerno, na meron talagang nagmamalasakit, merong leader na paglalaanan niya yung pera ng bayan na para sa bayan at hindi sinisiksik sa maleta na dinideliver ng mga Marines. Ganun ang ulo niya ito. Kinuha nila. Hanggang ngayon, Anong ulo? hindi tayo sinasabihan Makikita. kung paano nagawa yun. Hanggang ngayon, kahit ramdam na ramdam natin yung sakit na nawala siya sa atin, Naka-live ka pala. walang nagsasabi sa atin sa pinakamataas na upuan ng gobyerno Pahiga. kung bakit hindi yun. Kamakailan lang, sinabi ng Pangulo, kino-confirm ko, hindi na tayo babalik sa ICC. Baka may lagayan pala. Ano yun? Consuelo? Natatakot kayo sa amin kasi hanggang ngayon nagdadalamhati kami. Hanggang ngayon hindi naiibsan yung sakit ng loob. Ilang beses ba kami magkakaroon ng presidente na ganyan?
Ilang beses ba tayo nagkaroon ng presidente na nagsabi, free tertiary education para maahon kayo sa kahirapan. Yung pamilya ninyo magkakaroon ng college graduate. Lahat ng pamilya may pagkakataon na magkaganon dahil sa free tertiary education. Kinuha niyo yung isang tao na nagsabing, pwede kaming umahon sa kahirapan. Pwede tayo, lahat tayo. Isa lang mag-graduate ninyo. Ang laking tulong sa pamilyang naghihirap. Tinaasan niya ang sweldo. Pasintabi na lang po, mga kawani ng gobyerno na nandito. Tinaasan niya sweldo niyo. Tinaasan niya sweldo ng AFP. Kasi kailangan naman may dignidad, di ba? Nag-aalay ka ng buhay. Andyan ka. Nilalagay ka namin in English. We have put you in harm's way. Ano ba naman yung taasan natin ang sweldo ng mga naglalagay ng buhay nila sa peligro? The person who made that possible, kinuha nila. And up to now, we have no explanation. Walang nagsasabi sa amin, sa atin, sa lahat sa atin dito. Walang nagsasabi, yeah, we're sorry. Walang nagsasabi, bakit nila ginawa sa atin ito? Wala man lang nag-a-acknowledge na nasaktan tayo doon. Sobrang init. Yung kaisa-isang Pangulo na nagbigay sa atin ng pag-asang makaahon sa kahirapan, kinuha nila sa atin. Hindi ko kayang patawarin yun. Kayo kaya nyo ba? Lahat ng pagkakataon na makukuha natin, na ipaalala sa kanila, hindi ka patawad yung ginawa nila. Kukunin natin. Yung mga dito, yung makapagtipon-tipon, para paalala sa kanila, kinuha niyo yung leader namin. Kinuha niyo yung tao na nagpataas ng sweldo, nagbigay ng dignidad sa armed forces at sa PNP, nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya makaahon sa kahirapan, nagbigay ng Hindi ko pa nakita. nagbigay ng pag-asa sa mga pamilyang nagkakaroon ng sakit ang mga kamag-anak. Alam niyo ba, kahit isang miyembro lang ng pamilya ang magkaroon ng malubhang sakit, maaari nang maghirap ang pamilya ng isang henerasyon. Paano ka magpapaaral kung ubos ang pera mo sa kakapagamot? Paano ka magpapaaral kung ang breadwinner ng pamilya hindi mo mailabas sa ospital? Paano ka magpapaaral kung mabubiyuda ka, mabubiyudo ka, magbabayad ka pa ng utang mo sa ospital? Merong nakaintindi sa atin nun. Mayroong nakadinig sa dalamhati natin, sa hinanakit natin, na ang hirap ng buhay. O ngayon, may kinasakit ng silangan. Meron bang nagsasabi sa atin, huwag kayong mag-alala, aalagaan namin kayo. Huwag kayong mag-alala, lalagay namin ang mga capacity ng institutions para alagaan kayo kahit wala na kami dito. Hindi kayo magiging dependent sa mga politikong may maleta. Magdedepend kayo sa mga institusyon. Huwag niyong kakalimutan yung March 11, 2025. Yun yung ultimate na katwaituran na ginawa sa atin. Di bali yung soberanya ng Pilipinas, di bali yung pakiramdam natin,
Di baling kaliwat kanan na pagnanakaw, kaya nating tiisin, kaya natin mag-rally, kaya natin mag-critic, maging kritiko, kaya natin. Ang hindi natin kaya sa ngayon, patawarin na pinuha nila si PRD sa atin. Na hanggang ngayon, walang eksplanasyon, walang paki, wala man lang pagdadalamhati kasama sa atin. Ang binibigay nila sa atin, barya, di na tayo babalik sa ICC, paki ko sa'yo. Sinuko nyo eh. Sabihin ninyo, walang jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, gobyerno natin mismo ang kumilala sa power ng ICC sa isang mamamayan ng Pilipinas. Ihilingin ko lang sa inyo, araw-araw, kayo po ay nagdadasal pa, manalangin tayo, na isoli si PRD. May mga kabataan dito sa harap natin. O, ayan yun naman. Mga bata, alam nyo ba? Kung tinuloy nila yung free tertiary education, di kayo mag-aalala sa college nyo. Hindi kami bayaran. Walang bayad. Tandaan nyo yan. Dahil kay PRD nagkaroon ng free tertiary education, tandaan nyo kung sino nagbigay niyan sa inyo. Muli, nanghihiling lang ako, huwag niyong kakalimutan ng March 11, 2025. Sa lahat ng araw na nagtitipon tayo, sa lahat ng araw na may pagkakataon na paalala natin sa kanila, kahit anong mambigay nila sa atin ngayong parya yan eh. Parya yan, hindi nyo masusuklian yung kataituran na ginawa nyo sa amin. One last. May 8, 2028. May election tayo. Huwag niyong kakalimutan. Ang tunay na desisyon natin sa May 8, 2028 ay ibabase natin sa March 11, 2025. Mabuhay ang Pilipinas. Mahalin natin ang bayan natin. Matuto tayo sa ehemplo ng mga tao na gumamit ng pera ng bayan para sa bayan. Huwag natin silang kakalimutan. Huwag natin kakalimutan yung isang